May gabi na ison. Kaya ko ang Diyos, nilin ka naas sa gabi na nagkaano sa pinag-ibigyan sa pag-igom din sa tayo. Ang akong topic po karon ison is about sa Kingdom of Grace and Glory story. Ano siya? So, asa siya na tupilo, di natin mga galotin sila ng Ginoo. Sila ko rin mag-study rin. So, at least, matilawan na ito. Diba? Alright. So, ating pag-abasahan din sa John 3, verse 16. For God so loved the world, diba? Common magayon mga verse. Kaya gigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Natungod niya na ihatag niya ang iyang bukong anak. Aron ang tanan na musalit kanya, di malaglag. Kundi may kinabuhi na walay katapusan. Kaya ang Diyos wala nagpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan. Aron sa pagsilot sa kalibutan. Kundi aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Ang tuo kaniya dili pagahukman. Sa tuo lang kita kaniya na mao ka maguray dalan siya man ang ato tanan. Okay, these are everything. Muna nga ang tuo kaniya dili pagahukman sa silot. Apan ang dili mutuo nalan siya opposite bitaw. Apan ang dili mutuo gihugma na sa silot. Kaya yandam na mga ang hukom, sultil na nangyari hukom. Nabi siya silot. Tungod kay wala siya mituo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. Okay. So, ingana ka-advantage kung mutuo ka. Pero na po yung disadvantage kung dili ang tuo. Pero, nakita na ito sa kalibutan na ang kalibutan karon tanan ng mga reliyon ng Christian, mana din sila ala ni Jesus, di ba? Singkit pa kaya nila. Ipalikon pa kaya nila sulti, di ba? Oo. Daghan kaayo ng mga taong Kristiyano ganahan mo sakit sa ngalan ni Jesus. The problem is, ganahan sila na utawag sa ngalan ni Jesus apan dili sila gusto sa kinabuhi ni Jesus. Kaya kinabuhi ni Jesus, masinundon sa iya. So, bisa di ay magdalatang ngalan ni Jesus. Pero kung di ka masinundon, huwag kang magtaganayin sa pinutanay mo sa kinabuhi ni Jesus. Ang gusto makuha, ang gusto maangko nato, ang mga gusto niya maangko nato, dili lang sa ngalan. Kundi kung unsa gyud ang kinabuhi ni Kristo. Ang kinabuhi na mas sulit. Tungkol kay kana nga kinabuhi, that life kana nga kinabuhi, is mo na siya ang kinabuhi. That is the meaning of everlasting. If you have that life, you have the everlasting life. Tungkol kay ang kinabuhi na iyan ipakita, ang pagkamasinunod sa man, mao na sa meaning sa everlasting life. Di mo ta pwede dalaw sa langit nga wala na kinabuhi. Kaya kinabuhi nga masunod. Eh kung wala ka niya na, ay pagwala ka ng tao. Ay pagwala ka ng tao. Kung sa'yo purpose meron na tao na dari sa puno pag-antos sa kalibutan dahil dalpon lang dito sa pagpupong sa silot. Di ba? Mas maayong pangawag ko ng tao. Mas maayong pangawag ka ng tao kung hindi manggalit natin na mamaalkon na kinabuhi. Okay. Kailangan si Diyos sa tanyanan. Kaya kung wala na ito na, hindi na kumakain ng kinabuhi. Kaya di ka na nagtawag-tawag ka ng Ginoo-Ginoo, may sulat na sa Biblia. At siya na nagatuman, di ba? Sa kapitong sa kuhan. Sa pagpalayan, ningon siya dali, o kini mao ang pagka-tinukman sa siyo. Nga ang kahayag ni ani sa kalibutan. O ang mga tao na higugma sa kaligni kay sa kahayag
tungod kay ang ilang mga buhat, mga dautan, kay ang tanan nga nagabuhat o dautan, nagadumot sa kahayag, o dili muduol sa kahayag, aron dili mapadlong ang iliyang mga buhat. Apan siya nga nagabuhat sa kamatuoran, muduol sa kahayag, aron ang iyang buhat mapadayag nga sila gibuhat sa Diyos o gitungkol sa Diyos. Mali may so na importante ang role dito sa kahayag. Mas gigugma yan sa tao ang tangit. Kaya kung gigugma din sa Ginoo ay sa mga tao karon ang kahayag na dito pa sigo dali. Kulang ba rin ko na to? So, pasalamat nga gadukot pa sa kahayag. Kaya ni magtatay sa simbahan, bili ka na ito, ginapangita ang kahigit, ginapangita na ito ang kahayag. Ginapangita na ito kung sa'y gusto sa Ginoo. Alam na tayo pribiliyo na magkinabuhi na ito ang kabunan sa Ginoo. Saya ako nababasa sa Scripture prophecy, ako na-realize nga ang marunod sa mga langit, gusto nila na makapati kung sa'y isupi sa Ginoo sa ila. Kung sa'y isubok sa Ginoo sa ila. Okay. O sana, anak ko, ayaw nilang pribiliyo na tuman ni anak na sugo. Kita may sorry, anak ba ang ginabuhi? Kailangan ni anak yun. Nga naglong tama makabalo sa gusto sa amahan o naglong po tama makinabuhi anak ko na para sa iyang kahimayaan. Di ba? So, kailangan yung anak ang atong kinabuhi. Kailangan praktiso na ito na. Ngayon wala pa niya mo ito Ginoo. Ngayon wala pa man. Kaya layo pa kita sa Ginoo. So, kailangan na muduol ka sa Ginoo. Ang tinuod niya sa akin, mahimong lihan. Kaya isip pa po kayo ani siya na dito maluwas. Kaya di pa talayan pa dito. Di ba? So, yung anak importante, okay. Now, ito siya kayo na rin ang spelling stuff. Gospel Workers, page 300. No matter by whom one is sent, isang kinsa ang nagpadaya, anak na ipadayagan sa kanya. Kinahanglan nato ablihon ang mga kasing-kasing sa pagdawat nini uban sa kaagpok ni Kristo. Apan daghan ang wala magbuhat niya. Okay. So, kung saan na ito pagkabalo matahayag na siya, bawaan mo na ito na, di ba? To the law and the testimony, if you will not speak according to this word, the light is then dead. So, naantay, gitawag nga kompas, mapa, kung that is true, or delay. So, kung isa pag kinsa ang gamitin anak sa Ginoo, kay sa unang panahon, klase-klase diyan gigamit sa Ginoo. Mangingisda, si Pablo, si Kunsa lang ang mga klase ng mga tao. Siya ang nagbuo. Kung kinsa yung gamitin. Kung kinsa po na magpagamit. Okay. So, ang iyang gingon dali, but many do not do this. Daghan ang wala na gahit. Pasalamat na lang ka nga ang ingon dali, many dili all. Kay kung all pa dali, apel na kita. Di ba? May nalang kay, many, you need to say, naapay, na ay gamay na naglakaw o nagmusunod yun. So, ayaw mong kabalang kang gamay. Kaya, kung may pa rin na rin, kaya nagkaroon. Diba? Daghan yun ang kasunod. So, klaro katao kung sa yun ang isulat. Okay. Name of the selected messages, only one page, 450 apartment. He desires us to have a new heart. He would give us revealing of life from the throne of God. We should reason with every difficulty. But when some controverted points kayo usahay, na yung mga kamutuuran na controversial kayo ba?
na yung mga controverted point is presented. Na i-present na controversial kayo. Are you to go to men to find out his opinion? Mulong ba ka sa iyong son or mamina ka sa iyong opinion? And then shift your conclusions from this. Kung sa iyong pagto, ako na yung pagto, dili ko no. No. Go to God. Ato sa Ginoo. Mag-ampo ko. Tell him what you want. Isuti sa iya nga sa inyong gusto. Ginoo, gusto ko makasabot niyo. Nga, controversial kayo po. Gusto na ko gustahin ko kung unsa ang kamatuuran. Dili kung unsa ang isuti sa uban. Di ba? Okay. Take your Bible and search as for hidden treasures. Kaya kung ako, Katoliko ko, kung salit ko sa pare, kung sa akong dinikalan ng Katoliko, kapag-iling ko kayo. O isa kung sa akong dilim. Pero kung ang imong kinaiya, wala ka na basis sa dinikalan ko o sa mga pangulo o isa kung sa kung asa ka nga reliyon, ang imo lang kung unsay ipalayag sa Ginoo, ipasahod sa inyo, kung unsay isulat sa sulat. Muna ito dahil. Kaya ang kasulatan, ang Bible, ang pulong sa Ginoo, mauni siya tuguran sa atwa patuo. For example, naay isa kalima nagsulti sa kuha. Ako nagsubayon kung naba na sa Bible. Di ba? Kung nga sa Bible, tuwaan ako. Or na-intellectual na jealous. Nagsulti sa kuha. Oo. Ako susiyon kung naba na sa Bible. Kung nga sa Bible, kung nga sa kasulatan, tuwaan. Mo na importante. Oo. So, ay sa una may Solomon, hata itong chart na yung gamay at least mas makakuha na ito. Sa una, sa Kalbaryo sa cross, ang kalasikon sa katawan sa Ginoo. Gikan sa Kalbaryo sa cross, 3.5 years pa lang. Katong ito mga nakadawat sila sa unang ulan. Katong 1 day 3,000 na na-convert. Mga Hudiyo katong na-convert kay at that time of good, pagkadawag nila sa Latin, naapa sila sa Jewish Church Galileo. Haya sila na ato sa mga hintil, sila binabay na si Stephen after sa 3.5 years, 34 AD. Dahil i-convert si Pablo, o si Pablo dahil nangunan sa mga hintil. So, ang unang yun nga katong 3,000 nga convert, mga Hudiyo pa ito, kasagaran ito mga Hudiyo. Tungkol kay ang Hudiyo, ang Jewish Church na divide sa dua kabahin. Magtotoo mga Hudiyo o di magtotoo mga Hudiyo. O katong magtotoo mga Hudiyo, mautos sila yung nagwali sa mga balita sa mga hindi. Nagpadayon. Hanto niya, huwag ang panahon nga na ay falling away. Gitumpal ang kamaturan. Sa panahon sa 508, diri i-change ang kalendar. Dahil sa 538 AD, diri nag-set up ang papasi. Diri ang pagsugod sa 1,260 years na Dark Ages. Okay. So, itumbal ang kamaturan. Luyo sa pagtunog sa kamaturan na igamit ang Ginoo ng mga reformers. Pero ang successful ang reformers na nakatukod o denominations is si Luther. Mo ng Lutheran Church. Kung ang kamaturan nga naa sa ila at that time is about rato sa grace, about sa faith, Father. Kay ang faith, mo na doktrina sa Lutheran. Wala pa sila baptism by immersion, wala pa sila sabat. Natumbad na itong kamaturan, nag-atakal ba? So, hinay-hinay, ipabalik sa Ginoo ang kamatuoran na ipadayan na niya o na kinabuyan na sa katawan sa Ginoo bisan sa panahon pa sa mga disipulo. So, hinay-hinay, gamit sa Luther, then nagsabot na po ang kaaway ng Bulayaw, nanaghan ang Bulayaw sa Lutheran. Then, gamit na po lang sa Lutheran si John Knox. Ang doktrina po niya is about sa Holy Spirit.
Wala nga. Hantod na abot diri, mao gyapon kang Presbyterian, hantod na abot sa Methodist, silang Ellen G. White o pamilya ni Ellen G. White, Methodist pa sa una. Oh. So, ang doctrine nila, Grace, they hantod na abot kang William Miller, ay Alexander Campbell, nga mao na siya ang Baptist sa una, nga sa una na, doctrine nila kananan ang bautismo, ikuan yun na, itusmo, sa tubig. So, nana sa ilang doctrine about faith, about sa Holy Spirit, about sa grasya, hantod nga, usa ka Baptist nga si William Miller, igamit sa Ginoo about sa doctrine sa 2,300 days or years nga prophecy, nga mag-end sa 1844, nga abin nila, moabot na ang Ginoo, pero dili pa diay mo itong event ng sunod sa pinakawalaan ng David. Okay. Antod nga gamit sa Ellen G. White, so, narita. So, nai uban nga wala na pagpadayon sa kamatuoran nga naman. Na may uban na rin nga dari sila, okay sila dari, pero wala sila kahulakutay. Dari sila, okay sila, pero wala kahulakutay. Naapod sa panahon ni William Miller, or kanit kang William Miller movement, itawag niya siya First Day Adventist. Nga First Day Adventist man sila. Tungkol kay Sunday Keepers man sila. Then, nagulat man sila sa pagpalig ni Jesus. So, Adventist yan sila. Pero First Day Adventist lang. Okay. So, now po sa panahon ni William Miller, after sa 1844 na Great Disappointment, wala survive. Di ba? Na nagtungo na uta sila, na sila nibawaan, pero wala ka survive. Wala ka katungtong sa sa another ladder sa kuha na po, tinatawag na last church. Oo. Nga militant, mo rin sa Adventist. Okay. Tungkol kay naamang ko'y dagan kay nag-doubt. Okay, ang doubt ko no, for its inspirations. Ang doubt, naagin na siya. Kaya naamang ko tayo ni cellphone art, especially kung na yung mga itanong kahit sa ako, naagin na siya doubt. Pero rin yung inspiration dahil sa Testimony School 3, page 255, part 1. Those who desire to doubt will have plenty of room. Takkan kayo marunong. Hindi ka doubt, parang kayo. God does not propose to remove all occasion to unbelief. Dili ko na niya po ang remove na ng yun. Dili. He gives evidence, mahatag lang siya ebidensya, which must be carefully investigated with a humble mind and a teachable spirit. Tungkol kay kung wala kay humble mind, kung hindi ka matuluan, i-reject yun ang mga utang na dili mo gusto. Isang na ay mabasa. Okay. And all should decide from the weight of evidence. Kailangan diyak ka magbase sa ebidensya. Dili sa mga chismosa o mga yung kanila maritisma. Kay yung na nila pero hindi ko na dinig siya sa kasulatan, di ba? So, positive na diya sa dinig siya. Kaya kung dala sa korte, kung sa may paminaw, katong mga chismes o katong ebidensya, ebidensya yun. Nababatutan, kaya si Brother David nagkasala. Tungkol sa ebidensya na. So, kailangan diyan kita sa ebidensya mo na ibigon. Okay. Kita ng mga believers, given to sa Christ Object Lesson, page 201. The only ambition of kanang mga pangarap na to of the believers was to reveal the likeness of Christ's character and to live for the enlargement of His kingdom. Ang bugtong ambisyon, ambisyoso kita, pero maoras din niya itong ambisyon. Sa mga magtotoo, mao ang pagpadayag sa pagkasama sa kinahiyan ni Kristo o sa paghago alang sa pagpadako sa iyan. Okay. Mula niya ang ambisyon. Wala ang itong ambisyon sa kanya. Ba? Ang kanya lang yung ambisyon. Kaya only man ang gingon na rin. Dapat yung only nga bili only. So ito sa only kaya siya. Ang tanan, ikadugang na siya. O ikadugang na tanan.
So, and to labor for the enlargement of His kingdom. Mao nga atong topic ko karon is Kingdom of Grace and Glory restored. Tungod kay kasagaran nadungtad what is kingdom? Saan sa ng kingdom? Okay. Ang word nga kingdom is composed of two words, king and dominion, or king and servant. Kaya kaning servant is mo na siya ang dominion sa Ginoo. Okay? Gitawag na siya kingdom because of the two words, king and dominions. Basta na king na may dominions, that is word kingdom. Okay? So dito ta. Asa nga una nga na ligawas? Kingdom of grace or kingdom of glory? Sa inyo nga taga-dalit. Kinsa may una nga i-establish? Kung sa'y una nga i-establish? Kingdom of glory or kingdom of grace? Grace, guro ba? Or kingdom of glory? Ato nagtanawag sa Biblia. Okay. So, darita. Balik ka dito sa creation. Para masabot ka dito. Kung asa'y unang na establish, kingdom of grace or kingdom of glory? So, darita. Sa in the beginning. Darita sa in the beginning, kay usawa na ito pa supon nga karon po sa una, kung dilitang balik sa in the beginning. Di ba? So, in the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. Ngunit bugrito nga ang universe. Okay. So, o siya nita mo, sa paghuman o hatag, paghuman o himo sa Ginoo, sa langit o sa Ginoo, o sa himo, recorded sa Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Dito God dominion. And over the face of the sea, mga ilang dominions. Over the walls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing sweeping upon the earth. So, mga ilang dominions. Ang mga animal sa una, kisa yung pangalan na si Arden, itagalan niya ang pangalan, siya ang pangalan niya na. At the same time, dili mga kahit ulo sa una, ang mga animals. Pag ingon niya ako mga unggoy, ulat mo kaon na ikaon. Basta may ingon siya may king. Dominion na niya. Di ba? Mga layon. Kaon na di magsangkot na. Ang malayon sa wapa na ibang king. Kaya ang purpose ka ng plot of people, sangkot na kinaon ko. Hindi na kaon ka ng sola, hindi na kaon mga baka sa unang mga kuha sa kanya din. So, ano yung dominion? Na-establish mo na ang kingdom of glory. Kingdom of glory. Kingdom of glory. Kaya, ihatak ng sa iya ang dominion. Okay, mean to say, si Jesus Christ, na maong nag-create ng alam ng libat sa langit sa yuta, siya ang King of Kings. Dahil itagaan si Adam of Dominion, King ako siya. Pero under sa ni Jesus, kasi Jesus is King of Kings mo siya. Okay? Muna na pagbalik niya, He is King of Kings, Lord of Lords. Di ba? Okay. So, isang na to, nga, ang kingdom of glory, una is the best. Okay. Dahil ito sakto. Ganun nga may kingdom of grace. Okay. Dahil ito sakto. Ganun gitukod man ang kingdom of grace. Unsay, rason niya na. Okay, ganita. Kuti-kutihan ang tawag, di ba? Siningon dahil, wala pang sala. The first Adam, ang unang Adam, kilala sa kakutin. Walay sala na binuhat. Wala binuhat yung sala. Walay mansa sa sala niya kanina. Siya diha sa gagway sa Diyos. Siya mahimong mapukan kung siya magsala o siya nahulog tungod sa pagpapasala o paglakas. Sa diha, kay naman freedom of choice. Naman siya pagpili. Nagpatinta sila. Kung wala sila nagpatinta lang huwag yun sa labot, sa libutan.
So, nabawa na ito sa history, na nakasala na sila. O sa diyan, nakasala na sila. Mutago na sila, kaya nakasala. Tingnan na rin ang nakasala ba, Mato? Muna nga, sa diyan nakasala na sila, kung sa nita mo, according sa Extra Prophecy, sa Amazing Grace, page 22. The kingdom of grace was instituted immediately after, not before, sa dili pa. Ang kinariyan sa grasya dito kung diha niya dahil human na sa pagkahulog sa tao. Sa diha nga ang usa ka plano himualan sa katubsanan sa saan makaiwan. Ingon siya diri, nagalutad ini sa katuyuan kag paagi sa saan sa Diyos. O pinaagi sa hugot nga pagtuo ang tao na himo nga masakop kaya po siya mapabalik. Okay? So, i-establish na ang kingdom of grace para na bisag ang tao na nasala, matagaan sa proseso na mapabalik siya sa kingdom of glory. Kaya i-restore na siya ang kingdom of glory. So, holy nga hitabo, na great controversy between good and evil. So, nga natin pagpili, isang tunang sala niya po sa kalibutan. Apanahagya po tayo kahigalingan sa nangbuto na kang Jesus, dahil magparayon ka sa ating good na pagtuya kaniya. Okay? So, ako pag-iring lalong-lalumon ng pasaro, okay? Okay. Christ, according sa Reserve Ages, page 114 currently, Christ had come to disprove Satan's claim. As the Son of Man, Christ would stand loyal to God. Thus, it would be shown that Satan had gained complete control. Wala siya nag-gain sa complete control of the human race. And that his claim to the world was false. Like, yan po nang gulisita na, ihanin na tanan, siya may hari. Wala kayo makailog ini, di ba? All who desires deliverance from its power will be set free. The dominion that Adam had lost through his son would be recovered. Magbalik pagyapon. Oo. Ngayon naman, parayin na sa pagbasa. Ingon siya dali gagawin. When Satan declared to Christ, sayang ingon si Satanas kay Kristo, the kingdom and glory of the world are delivered to me. Okay, ingon si Satanas kay Jesus, sayang itiglan niya. And to whomsoever I will give it, he stated what was true only in part. Ano, in part naman siya. Party naman siya, hindi as whole. And he declared it to serve his own purpose of deception. Iyang gamit ng iyang nilahon si Jesus. Satan dominion was ang iya lang nailog ni Satanas katong kingdom or dominion nga gi-entrust ni Jesus kang Adan. Mo to iya nailog. Pero si Jesus wala niya nailog kay siya pa magkapo ng King of Kings. Di ba? So, mo nilita po. Oo. Then sa pagpalayo, yun siya diri, but Adam was the vicegerent of the Creator. Under gyapon siya, wala siya king sa diri, kita siya dominion, pero kung naa si Jesus, under gyapon siya, wala siya vice president na gyapon, mo under gyapon siya sa iyang dominion. Dayon, his was not an independent rule. Hindi ba siya independent rule si Adam? Or bisag si Satan. The earth is God's, iyan sa Ginoo, and He has committed all things to His Son. Adam was to reign subject to Christ. When Adam betrayed his sovereignty into Satan's hands, kung iyan ang nagpatintal siya ni Satan, when Adam betrayed his authority nga gihatag sa Ginoo ang sovereignty nga gihatag ni Jesus diya kaniya, Christ still remained the rightful king. Thus the Lord had said to King Nebuchadnezzar,
the Most High ruling in the kingdom of heaven and giveth it to whomsoever he will. Satan can exercise his user or pag-angkol authority only as God's permits. Hindi rin ka po ng Kristo kung siya. Kaya si Kristo siya ka po ng kikot-kikot. Diba? So, sa pagpalayon, yung pagdadaling, when the tempter offered to Christ the kingdom of glory of the world, sa rin dintal instance ni Jesus, i-offer niya ang kanilang sa kalbutan. He was proposing that Christ should build up the real kingship of the world. So, yan ikaw ba yan gusto na kaon dito niya, totally, completely, di ba? Oh. And hold dominion subject to Satan. This was the same dominion upon which the hopes of the Jews, only dominion na gusto sa mga Diyos were set. They desired the kingdom of this world. If Christ had consented to offer them such a kingdom, they would gladly have received him. But the course of sin with all its rule rested upon it. Christ declared to the tempter, "Get thee behind me, Satan. For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." What the gamit sabi, hindi mo sa iyang autoridad. Don't get he is a king of kings. Di ba? Muli pinaka-last na temptation. Pinaka-last na temptation na hindi basta-basta. This last temptation was the most alluring of the three. Satan knew that Christ's life must be one of sorrow. Sorrow yun ang life ni Kristo. Hardship, lisod kayo kinabuhi ni Kristo. And conflict. And he thought na kung nauna si Satanas, he could take advantage of this fact to brightness his Christ, to yield his integrity. Nga na po ang gamito ni Satan sa tuwa. Kung natin mga sorrow, kung natin mga hardship, conflict, pwede niya i-bright na niya. Aron dili na ito itugan ng pagkukulang, di ba? Pwede niya gamiton. So, nakita na ito, nagamito binisitan sa tuwa po, gamit niya ka, Jesus. Satan brought all his strength to bear upon his last temptation. For his last effort was to decide his destiny as to who should be victor. Inside of Ginoo, mawali siya ang katapusan niya. He claimed the world as his dominion, and that he was the prince of the power of the air. Tungkol kay siya ang prince of the world na siya kahong sa hangin. O gidala niya ang si Jesus dito sa pinakataas. Di ba? Oh, pinakataas nga hello? Okay. Pinakataas nga portion dito sa bukid yun. Di ba? Iyang gidala si Jesus ngadto sa kinatumyan sa kahiladman hilabihang kataas nga bukid ug unya sa usa ka talan-awon, or in other words panoramic view. Panoramic view, nag-una dahil siya panoramic ba na panoramic sa una. So nanay view nga nakita niya mga pictures nga dayon presented before him all the kingdoms of the world that had been so long under his dominion. Mo ni giangko ni Satanas, naani sa akong dominion, ako ni hatag sa imo, and offered them to him in one great gift. He told Christ that he could come into possession of all these kingdoms without suffering or fear. Hindi na ka magantos. Satan promises to yield his scepter and dominions and to make Christ the rightful ruler for one favor for him. All he requires in return for making over to him the kingdoms of the world that they presented before him is that Christ shall do him. Para mahimo, gusto gid siya mulabaw, di ba? Ang iyang pangarap sa una, dito pa siya sa langit, maugya po na yung pangarap dari sa kalibutan. The same character, di ba? Ang kinaiya ni Satan, pero unsay gihimo ni Jesus? Kay nindot mong kayong kalibutan niya yung ipakita. Unsay gihimo ni Satan? Ay ni Jesus, rather. Ningon siya dari. The eyes of Jesus for a moment, tungod sa kanindot, rested upon the glory presented before him, but he turned away and refused to look upon the entrancing spectacle. So, kung unsa diay ka nindot ang ihanyang ni Satanas,
ayaw yung padayon ng tanaw niya na. Kaya kung magpadayon kang tanaw niya na, posible nga makagat ka. Ang gihimo ni Jesus, wala sa nagpadayon sa pagtanaw. Okay. When Satan solicited homage from Christ, divine indignations was aroused and he could no longer tolerate his blasphemous assumptions or even permit him to remain in his presence. Here Christ exercised na rin niyang divine authority, siya man Diyos siya, in the second person of the Godhead, and commanded Satan to this iyang ipapahawag yun niya si Satan, get thee behind Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Muna nga, nanhimong maninaogon si Jesus. As a use in the Bible, the expression kingdom of God, pagbingit ang kingdom of God, is employed to designate both the kingdom of grace and the kingdom of glory. So ang atong gihimo karon, gi-arrange na to kung kanus gi-establish ang establish ang kingdom of grace. Then ato pong establish kanus apod i-establish ang kingdom of glory. Okay. So kailangan natong masabtan nga the kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. O ato kailangan nato ni matimanan, yet it was not actually established until the death of Christ. Bisag nakasala si Adam ug si Eva, gi-pronounce ang kingdom, gi-establish ang kingdom of grace, pero dili gid siya actual or nahuman gid siya nga na-establish gid siya, nahuman gid siya. Wala, ningon siya dire hantod sa pagpalangsang ni Jesus na dito na gyud ang fully. Even after entering upon his earthly mission, katong pag-enter ni Jesus sa iyang mission, the Savior might have drawn back, hindi pa siya moatras from the sacrifice of Calvary. In Gethsemane, the cup of who trembled in his hand, tungod kay dili basta-basta ang iyang pagantos. He might even then have wiped the blood from his brow and have left the guilty race. Bayaan ta niya, pwede ta niya biyaan to perish in their iniquity sa atong mga sala. But when the Savior yielded up his life, sa diyang ginangsang na siya, o hantod nga makuha ng iyang kinabuhi, and with his expiring breath, nga hantod na hapit na mahuman ang iyang kinabuhi, cried out, it is finished. Nahuman na established good. Then the fulfillment of the plan of redemption was assured diya sa Kalbaryo sa cross. Dayon, the promise of salvation made to the sinful pair in Eden was ratified. The kingdom of grace, which had been existed from the promise of God, was then established diya sa Kalbaryo sa cross. Muna nga, ang pag-ani ni Jesus sa iyang unang pag-ani is to establish the kingdom of grace. Pero gusto sa mga Hudiyo o mga Presiyo nga kingdom of glory. Dili pwede nga i-establish niya ang kingdom of grace sa iyang unang pag-ani tungod kay kung iyang i-establish ang kingdom of glory, dili angayan ang church at the time nga i-establish ang kingdom of glory kung dili mo agi sa kingdom of grace. Tungod kay diha sa kingdom of grace, kung ato ng tuhuan, dira mausab ang ato. Dira ta mahimong angayan. Dira ta proseso nga mahimong angayan. Mao na nga ang mga disipulo sa una di pa to sila angayan. Hantod nga sila nasabtan nila ang kingdom of grace ug ilang gitugutan ang mensahe, ang ilang kinabuhi na usab gyud. Ang usa ka isog kay tanan dali ra kayo masilo. Ang iyang ginasulti puro na gugma. O si John, son of the thunder, pero nausab gyud ang kinabuhi. Tanan nga mga maot og kinaiya sa mga disipulo, sa diyang ilang gitugutan ang kingdom of grace sa ilang kasing-kasing, ang mensahe na usab gyud ang ilang kinabuhi. Mao na nga in the process of time, mao na nga masabtan po nato nga kay gi-establish naman ang kingdom of grace. Ang sunod na lang i-establish niya
ang pag-restore sa kingdom of glory. Okay. So that's the death of Christ, the very event which the disciple had looked upon as a final destruction of their hope. Kay abi nila wala na sila paglaom, di ba? Ni atong panahon na atong gidakop si Jesus. Was that which made it forever sure. The event that had filled them with mourning and despair was that in which centered the future life and eternal happiness of all God's faithful ones in all the ages. Hantod niabot ang panahon nga niagi na taog kung ato nang istudyahan ang 2,300 days nga prophecy or years, niabot kita sa 1844. Niabot kita sa pagka-Adventista. Di ba? Tapos magkain na siyang study kanang 2,300 days gyapon. Oh. Hantod nga mahibaw-an na nato ang pagsugod sa pagtukod sa kingdom of glory dari na sa atong sunod nga pagduol. Oh, pero taas pa magud kayo ni. Dayon ang oras di naman mutugod. Nalang ko'y basahon matitila. Okay? Ningon dari sa Patriarchs and Prophets, page 597. Kani siya, dili nimo ni siya makit-an sa imong polio or sa cellphone, kani nga page. Oh. Tungod kani nga page, ang imo ra makit-an is Patriarchs and Prophets, page 596. Then, walay 97. Iambak lang siya sa mga 98 guro or 99. Oh. So, nakana nga page na wala na siya sa atong polio kung imo na i-check or sa kwan. Makit-an nimo siya sa katong dagko nga libro katong itong 3 ka bolyo, naani siya. Oh, naani siya dito. Pero dara na wala na siya. Actually ako nagagather ko mga spirit of prophecy kanang review and herald nga wala bitaw siya na printa. Pero pwede nimo siya ma-download dito sa Ellen G. White State. Now, pwede nimo makuha dito sa Ellen G. White State sa Amerika. Ang mga PDF niya. Oh, para at least mag-gather nimo or na ako nag-gather ko na para na ako makuha pang mga punto sa kamturan. Okay. Ningon siya deriyo, the Daniel 2 contain an extremely important prophecy. So dili basta-basta extremely important prophecy. Nebuchadnezzar, the ambitious king of Babylon, longed to know what should come to pass hereafter. And in the dreams of the image, which no human could possibly interpret, God made known what should come to pass. Okay. So kung atong basahon ang context or ang pinaka-thrilling ining Daniel 2, nadari gisulti niya sa Daniel 2:28. But there is a God of heaven, ingon si Daniel kang Nebuchadnezzar. But there is a God in heaven that revealeth secrets and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Or in other words, kung unsay mahitabo in the last days sa katapusan nga adlaw. Okay. So ingani ang pinaka-thrilling diri sa last days. Okay. So tungod kay na naman ta sa panahon sa last days, kay mao man giingon, but thou, Daniel, shut up thy words and seal the book, even the time of the end, many shall run to and fro, and the knowledge shall be increased. So naa naman ta diri nga adlaw. Okay. So ingana lang ato ang atong hinumduman nga the Holy Ghost is the author of the scriptures and of the spirit of prophecy. Okay. Atong timanan nga nagbasa tag sa prophecy kay the same author ang giingon dira sa inspirations. Okay? So, ang ato na lang paabot gid kaning bato nga gatuyok. Oo. So kaning bato nga gatuyok dira. So ang ato yung position, last na siya nga quote, our position in the image of Nebuchadnezzar is presented by the twos. Nanatag yun diri sa pinaka kuhan yun, di ba? In a divided state and of crumbling materials that it will not hold together. Muna siya ay pinaka-nindot. So, diri na ko tapuso ng atong kuhan. Dahil napamali siya sumpay. Sige lang, sa sunod na mo. Kaya kung hut doon, kasi wala na ko isutik, nahurot naman. Di ba? Ngayon ko mapilit.
Ang Dios magapanalangin ka ng tanan. Mga kumbuhi nga pag Amahan nga balaan. Daghang salamat Ginoo sa mga mensahe nga mga patalingiguan ni at kagabi. Daghang salamat Ginoo sa imong pag-amping kanamo sa among panguli karon. Labi na sa among pagpahulay sa matagusan namo nga panimalay kauban sa among mga kamahal sa kinabuhi. Salamat sa imong pag-amping sa tibuok nga gabi hantod sa sayos kabuntagon kami kamata nga malinawon uban sa among mga mahal sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga patalingugan na mo karon amo kini ginaampo na kini pabilin sa among hunahunag kasing-kasing nga ang mga mensahe tabangi kami nga kini among angkon sa matag adlaw na sa among pagkinabuhi ninyo taa nga kini mahimong matuman pinaagi sa imong kusog nga imong hatag kanamo. Salamat Ginoo sa pagduog sa pag-ampo sa ngalan ng sa gahom sa manluluwas mo sa Kristo. Amen.